Hello po mga kabokchat! Welcome po muli sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. So as you can see po, meron po tayong bagong makakakwentuhan sa araw na ito. At kay sister po kasi marami pong nangangamusta. So sa mga nangangamusta po kay sister, andito na po siya at inyo po siyang nakikita ngayon at maririnig po. Sister, magpakilala po kayo sa ating mga taga-subaybay. Oh, sige. Alam niyo, ako ay si Sister Leonisa Racoma, CST, Tagalukban. Pero sa ngayon, ang isang kailangan sigurong malaman ninyo, ano kaya ang edad ni Sister? Kakapapag-80 ko lang. Wow! Kaya, yun ang aking unang masasabi sa inyo, gurang-gurang. 80 for those who are strong, sister. Sabi nga sa Biblia. Opo. So sister, syempre, ano po sa ating programa ay nag-share po tayo ng mga vocation story natin. So baka pwede po kayo mag-share sa ating mga taga-subaybay ng inyong vocation story. Oh, pwede naman. Kaya lang, baka kayo makatulog. Sa pasimula, malabo sa akin yon. Pero, grade 3 pa lang ako. Yung isang matanda, hindi ko na matanda ng pangalan niya, ay nagtanong sa akin, Ineng, gusto mo bang magmadre? Hindi ko maalaman kasi wala naman ako makitang madre. Pero, gusto kong maglingkod sa simbahan. Yun ang sabi ko doon sa matanda, kahit grade 3 pa lang ako, dahil lang kami ay lumaki sa bukid, pero malapit sa bayan. Ang ika-apat ako sa magkakapatid, basta lalo kung may sadigalyo, ay kami nagsisimba. Dahil maliit pa ako, karga-karga ako pagka mahirap maglakad. Malayo-layo yung simbahan Pero tanaw yung aming bukid. Yung tinanong kayo na matanda, sister, wala pa sa loob niyo yung pagmamadre. Ano po? Meron na rin. Kaya nga lang, hindi maliwanag sa akin. Dahil wala akong nakitang madre. Ibig sabihin, sister, that time, hindi pa kayo nakakakita ng mother talaga? Hindi, kasi wala nang madre sa Lukban. Ibig kong sabihin ay walang namamasyal. Ganoon. So, paano po nag-start na nakapasok po kayo sa MCST or anong age po kayo pumasok? 21 years old ako nang pumasok, pero dahil yung matanda ay may sinabi sa akin, sabi niya sa akin, huwag kang papasok kung hindi ka tapos aalilain ka doon. Masakit pakinggan yung alila ay napatanim sa akin yon. Kaya sabi ko, sige po, pero ang tatay ko hindi basta nagpapakalit sa babae. Kaya titinan ko lang kung makakatuloy ako. Yun ang maikling usapan namin ng matanda. After ng grade 6, talagang pinahinto ako ng tatay ko. Pero after 2 years, nag-request ako doon sa aking third cousin na teacher. Sabi ko sa kanya, paaralan mo naman ako. Ayaw ng tatay ko di kinuha niya ako. Pero pagdating ng October, sabi niya, isusuli na kita sa tatay mo kasi kaya kang paaralan. Sino na ba ng gasto sa high school? Ay di isinuli nga ako. Hindi naman natumanggi ang tatay ko. Nagpatuloy na ako ng pag-aaral. Pero hindi nawawala yung sinabi ng matanda sa akin. Kaya after ng high school, sabi ko, problema ko na naman ito. Pero, sinunod ko muna ang tatay ko. After 2 years, yung panganay namin kapatid naman ay natapos ng nursing. Hindi agad nagkatrabaho, pero nakakuha siyang tentatively ng trabaho sa Pilipinas, tapos ay sa US. Sabi ko kay Kuya, Kuya, paaralan mo naman ako.
wala akong sinasabihan no gusto kong medyo inclination sa pagmamadre. Basta sabi niya, aba oo. At ako binigyan niya ng allowance monthly, $50. Pagkakasyahin ko yon. Yung pinsa kong telefonista na siyang kasama ko sa bahay, sabi niya minsan sa akin, alam ko na kung bakit ka may lagnat. Wala kang pera, ano? Ay, wala naman nga akong pera. Tipid na nga ako. Bed spacer nga lang ako. Hindi naman ako dormitoryana. Sabi niya, ola sige, bibigyan na lang kita. Pero napagkasya ko noon yung $50 monthly. Paminsan-minsan lang ako kinukulang. At yun, pag hindi, merong uring na alahas ang nanay ko sing-sing. Sinanla ko, tapos sabi ko, may makakain ako. Gayon ang buhay-buhay ko noon. At para naman sa bukasyon, ang dahil nagninilay-nilay pa rin ako, ay may devotion ako sa Our Lady of Perpetual Help tuwing Miyerkules. At sabi ay sa mga ibang kahilingan ay si St. Jude. Kaya naghanap ako ng parokya na siya ang patron. Kaya every week yung dalawa ang sinisimbahan ko bukod sa linggo. Hindi ako talaga churchgoer. Ako ay basta ang importante sa akin linggo. Ay dahil sabi ko, hindi ko naman sigurado yung bukasyon na yun na mabuti pa ay patuloy habang nagka-college ako yung aking devotion kay Mama Mary and then kay St. Jude. Sister, interesado ako yung natapos ko po mag-college. Nagsasabi ka na po ba nang papasok ka or hindi pa po? Hindi pa. Dahil alam ko magagalit ang tatay ko. Bakit ako magmamadre? Ay di, ibig sabihin, wala akong maibibigay sa kanila. Ang ginawa ko, pagkatapos ng college, dinali-dali ko dapat 3 years ko makuha. Dahil yan sa nagkasakit ako, nagkasya sa 3 years and a half. After that, Octoberian ako nang mag-graduate, nakapasok agad ako ng trabaho sa Batangas. Tanggap agad ako dahil may nag-resign na teacher. And then, ang linya ay hindi mahirap. Kung anong major at minor ko, sa high school ako, walang gaanong problema. Nang mag-bakasyon, umuwi ako sa Lukban. Natapatan ko yung seminar ng mga katekista. Dahil ako dati linggo-linggo naman tinuturuan nila noong elementary pupil pa ako. Sabi niya, Lika, attend ka na aming seminar. Sabi ko, sige, total bakasyon naman. Ay, ang ganda-ganda ng platika ng pare. Sabi niya kapag kausap niyo si Jesus, kayo baga ay patanggi-tanggi or ibig sabihin ay urong-sulong sa anumang sinasabi niya. Aba, sabi ko, tama sa akin yun Ilang years na nag-iintay si Jesus sa akin. Sabi ko, hindi pa rin ako makadesisyon. Kaya lang, nagpa-interview ako doon sa iba na may alam tungkol sa pagmamadre. Ay sabi nung isa, ano ba talagang gusto mo? Aba, gusto ko yung magmungha. Aba, alam mo ba ang magmungha? Hindi ka makikita ng parents mo. Mahirap pala, kasi kami 14. Hindi ko sila makikita lahat. Yung 14 mga kapatid ko yon. Kasama ko doon. Ibig sabihin 13 ang kapatid ko. Hindi ako sumagot doon sa nag-interview sa akin. Iniisip ko kasi kung anong isasagot ko. Pero kung kaharap ko si Jesus, siyempre, ang sagot ko, yes. Yes na yes. Kaya lang, makakagalitan ako, sabi ko ng tatay ko. Gano'n na lang. Nakinig ako ng mabuti doon sa seminar, pero wala pa akong desisyon din. Dahil nakakommit ako doon sa Batangas sa pagtuturo. Kailangan kong bumalik. Muna ako? Mag-isip-isip at magdasal. Kaya bumalik ako sa Batangas. Pero ang isang nilinaw ko ay kay kuya. Siya kasi mabait naman. Sabi ko, paano ba kuya yan? Dapat ako magpapaaral na pero ang liit naman ang sweldo ko. At saka may isa akong naiisip sinabi ko sa kanya ang pagmamadre. Ay sabi niya isip-isipin mo rin muna. Pero hindi kita muna masagot ngayon bago pa ako sa trabaho. Sabi ko, sige. Sa aming, dahil marami kang magkakapatid, magsasaka ang parents ko, obligado ako magpaaral ng isang kapatid. Sabi ko, sige kuya, basta sinabi ko lang sa iyo, hindi alam yan ng tatay at nanay, Pero, nang bumalik ako sa Batangas, nagpasya na ako, kaya ako nagpaalam na doon sa school. Sabi ko, ako'y magmamadre. Awa ng Diyos, ang kuya ko naman ay maayos ang sweldo. Pero sa nilakad-lakad ng panahon at devotion sa Mahal na Birhen at saka kay St. Jude, ay pumasok ako ng ayaw ang tatay ko.
Pero okay ang nanay ko. Inihatid ako kasi malapit nga naman sa amin eh. Ay di, gano'n na lang. Hindi si tatay naghatid, ayaw niya. Pumasok na rin ako kasi sabi ng nagplatik ang pare ay matatanggihan mo ba talaga si Jesus? Para sa akin eh, hindi ko basta matatanggihan dahil ang tanong sa akin ay, may iba ka pa bang kapatid? Nung ako interviewin, sabi ko, marami, kasi ako ika-4, pero ang kabuuan namin ay 14. O, ang dami mo pala namang kapatid, ay isa ka lang na hinihingi ni Jesus. Hindi ka pa ba tutugon sa tawag ng Panginoon? Sabi ko, pag-iisipan ko, hindi ako basta sumagot. Dahil alam ko yung komplikasyon sa kapatid ko at sa tatay ko. Sa hinahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Ay di yung binanggit ko kanina, nihatid ako ng nanay ko. At ang general naman noon ay si Mother Mercy. Ay tanggap agad ako. Sabi ko yun ako, akala ko tatanggihan ako. Ay kaya masaya ako na gano'n dahil nihatid naman ako ng nanay ko. Pero sa tawag ng bukasyon dahil ang believe ko noon, ako ang nagpasya. Habang nasa sa loob, pinag-aaralan pala ito. Ay baliktad pala. Ang nagpasya ay ang Diyos na tumawag. Ako lang ay nakiisa sa plano, kumbaga, ng Diyos. Kahit na sinong pumapasok sa pagpapari o pagmamadre, ang concept or kaisipan ay gano'n dahil hindi nga malinaw pa eh. Pero lumilinaw yan habang nagtatagal sa loob ng kumbento. Kung titinan ko sa akin sarili, aba ay may kayabangan din pala naman ako. Dahil akala ko ako nagpasya. Hindi pala, ang nagpasya ay Diyos. Many are called but few are chosen. Kaya alin ba ang mas mabuti? Sumubok na magmadre o mag-asawa? Mamaya bugbugin ka pa ng asawa mo. Ay sa loob naman wala nang bubugbog. Ay kaya yun naman pag hindi natuloy na pagmamadre talaga, ay di madali lang lumabas. Pwedeng lumabas and then with God's plan ay malilinaw ang ibang bagay. Ang kagandahan lang po, sister, no, ang nanay niyo po ay pumayag and then yung tatay yung hindi. Pero later on po ba natanggap din ng tatay po ninyo? Oo, natanggap din ng tatay ko. Nung nalaman ko yun, ay nung nasa Canada na siya. Kasi narinig ko nag-uusap siya nung boss niya. Ang boss niya ay Chinese. Pero mahal siya, kaya pag Pasko, yung Chinese ang napunta sa bahay, binibigyan sila ng regalo. Sabi niya sa kausap niya, alam mo ba, yung anak ko, aba, napapangaralan niya ako. At siya sabi ko, ay, believe na talaga si tatay sa bukasyon ko. Kaya natuwa na rin ako kasi appreciated niya ang buhay madre. Di yun, nagtiyaga ang kuya ko hanggang sa mag-sising-sing na ako. Sabi ko, ay, sandali na lang. Kasi kung hindi talaga, hindi na ako magsising-sing. Depende yun sa kanilang kapasyahan. Kahit mag-apply ako, hindi na pwedeng ako lang ang magpasya. Yun nga ay tawag ng Diyos. You are free to decide or not to decide to stay inside. Just to inform lang, sister, yung mga manonood natin, yung pagsisingsing po ay perpetual po, ibig sabihin, no? Yung panghabong buhay na pangako natin. Oo. Yung po yung sinasabi na pagsisingsing po. Yeah. Sister, babalikan ko lang po, kasi nung sa panahon po ninyo, parang, traditional yung kailangan pag magpapaaral yung kapatid after magpaaral. So, ganun po yung sa panahon ninyo. Pero ngayon, may mga iba pa rin po na cases, sa kasalukuyang panahon, may mga cases pa rin na gano'n na yung reason din po ng iba natin, may mga bukasyon, no? Mga aspirant natin. Sometimes, yun din po yung reason nila na kailangan pa nilang magpaaral ng kapatid, like that. Ano po gusto niyo i-advise sa kanila, sister? Ang isang mahalagang tingnan ay kung merong tutulong within the family or scholarship na makukuha para dun sa kapatid. Dahilan sa kung meron, ay di magaan-gaan yung pagpapasya na pumasok na. So ayan po mga kabokchat, meron naman po kayong nakuhang inspirasyon. Yan, kay sister po mismo. So, sa mga nagtatanong at mga nangungumusta kay sister, ito po si sister ngayon. Yan, sister, i-inform niyo po yung mga hindi naman ninyo maalala kung sino sila, no? Kung ano na po yung kalagayan nyo ngayon sa inyong kalusugan. Pag sa kalusugan ko, ay talagang mapagkalay nga ang Diyos. Dahil mula postulant, ay lagi na nga akong may sakit hanggang sa ngayon. 1 in a million daw yung sakit ko. Pero naging curable naman. Tapos ngayon naman,
na mag-80 years old ako, sabi ano daw, delikado na naman ang lagay ko. Oh, sabi ko na ako, 80 years old. Ayaw ko na ng mga operasyon. Although nag-donate ako noong 1980. Kidney donor ako. Kaya ako laging minomonitor naman ng mga doktor. Pumutok ang aking appendicitis. Hindi pwedeng hindi operahan. Inoperahan ako, and then yung isa kong sickness na ginagamot, inihanap na ibang ospital na mag-study ng aking dugo dahil hindi lahat ng ospital ay meron. Sabi ko kay Mother Lucena na lang po ako kasi kung terminal case ako, madali ang pagpapalibing. Kasi may libingan ng institute dito sa Tayabas. Ay nag-okay naman. Daawa ng Diyos, ito, buhay pa rin ako. At kaya ko tinitreasure din ito dahil lang sa na-realize ko pa rin yung tunay na pagmamahal ng Diyos dahil ito nga, nakakadaldal na naman ako, ano? At sabi nila, malusog daw ako. Tumaba nga ako, kaya ayaw ko na uminom ng Ensure. yung milk na mahal, pero garantisado sa kalusugan din. Yan ang buhay ko ngayon, buhay Reyna. Ayan. Updated po kayo ngayon sa mga nangungumusta kay Sister Eunice, no? Talaga po totoong-totoo na 84 those are strong. Kasi tinan naman po, no, very strong si Sister ngayon. Totoo po na hindi talaga natin akalain, Sister, no, na makakalakad ka pa talaga ng... hindi. Nakakalakad na po si Sister Eunice ng solo ngayon. Yan. Hindi po katulad dati na kailangan pang akayin. Hindi lang akayin. Hindi ako makabangon. Yes. Pati paliligo, pinapaliguan ako. And then, nag-start ako ng dahan-dahan. Meron mo ng walker, and then wheelchair, then tungkod, and then naglalakad ako ng walang tungkod para ma-exercise. Hanggang ngayon, hindi pa pinaalis sa akin yung tungkod kasi not stable ang aking paglakad kung minsan baka matumba. So Sister, maraming salamat po sa panahong ibinigay niyo po sa atin ngayon, lalo-lalo na po sa mga nagre-request po na kayo ay makamusta. Sa oras po na ibinigay niyo po sa atin ngayon, Sister, maraming salamat po. Sister, baka meron ka pong gustong batiin o i-shout out po sa ating mga manonood, sa mga kakilala ninyo? Hindi ko matanda ng mga kilala ko, pero ang masasabi ko lamang, yung may nararamdamang attraction or tawag ng bukasyon, magtanong-tanong na kayo at ang nag-iintay laging isa ay ang institute ng MCST. Maraming may bukasyon. Basta ang importante, magdasal at subukan. Kung hindi muna ang tatay, karaniwan ang tatay ang tumatanggi agad ay ang nanay muna. Ay yung pagsikapan na lambing-lambingin ang nanay niyo, pakiramdaman muna. Kasi ako nag-intern naman dahil 21 years old na ako nang pumasok. Ayaw ko rin naman na biglang-bigla dahil sa hindi ko alam yung papasukin ko. Gano'n naman karaniwan, hindi natin alam. Ang iba attracted lang sa damit. Ang iba attracted sa ugali ng madre dahil may nakakausap-usap na madre. Pero ang importante ay huwag huminto. Sa basta attracted lang, magtanong-tanong at may makakausap naman na ganun lang para dumami naman kami. Importante na dumami ang pari at ang nagmamadre. Gawa ng alam natin ang pangangailangan ng simbahan. Hindi sapat ang mga pari lang. Hindi sapat ang mga madre. Sa ngayon, kulang at kulang pa rin ang lingkod ng simbahan. Marami kasi tayo ngayon, Sister, na misyon. Ano po? Oo nga. Kakaunti po ang nagmi-misyon, pero marami ang misyon. Ayan. Oo. Kaya yung mga may mga nararamdaman po dyan, yung advice po ni Sister Denisa, take it po. Take it as an advice sa ating pong 80 for those who are strong. At saka tama yung sabi ni Sister, dahil malaki ang pangangailangan. Noon ay dito lang kami sa Diocese ng Lucena. Ngayon, sa buong Pilipinas, hindi naman lahat ng diocese ay humihingi ng madre. At hindi lang dito, kundi sa ibang bansa din. Kayo, ang mga bata pa, ang pag-asa ng simbahan. Dati kay Rizal ay pag-asa ng bayan. Galagdagan natin, bukod sa bayan, kailangan din ng simbahan. Ayan po, no? Marami na nga din tayo kasi, Sister, na mga mission request, mga dioceses and other parishes po.
na hindi natin matugunan. Oo nga. Yan, hindi po namin mapagbigyan dahil po sa kakulangan po naming mga madre para po ipadala sa mission, especially din po sa abroad, sister. Mga ganun po. Tama yun. So, paano po mga kabokchat? Abangan niyo po uli ang ating pa pong mga bagong episode at mga madring mag-share po sa inyo. Mabigyan kayo ng inspirasyon at makarinig po kayo ng iba't ibang kwento sa mong mga sisters. Sister, wala na kayong babatiin? Binabati ko lahat ng may bukasyon na sana kayo tumugon sa tawag ni Jesus. Wala akong mabanggit na pangalan dahil sa pagkakasakit ko. Yung iba kong papeles ay hindi ko na malaman kung saan napalagay-lagay kasi limited ang gamit ko ngayon sa kwarto. Alam niyo na po kung sino kayo sa mga kakilala ng Sister Eunice, at di niya po ma-recall yung iba so far. Alam niyo po kung sino kayo, mag-message na lang po kayo or mag-comment below na inyong mga pangalan ng hello po Sister Eunice, mababasa niya po yun. Okay po? So maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli, ito po ating programang My Vocation is Love. Hashtag ang aking awit ay pag-ibig. Thank you po, sister. Salamat din, sister. Pinagtiyagaan niya ako. Bye-bye po. Bye-bye.